Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Sa oras pong ito, taos puso po akong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege and opportunity na patuloy pong magamit niyang instrumento upang makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mga mensahe, salita, mga salitang patuloy pong magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay, mga salitang patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman kung ano yung kalooban ng Diyos at salita ng ating Panginoon na patuloy na magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pangunguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, Do Not Abuse the Characteristic of God, o wag po nating abusuhin ang katangian ng ating Panginoong Diyos. Sa mensaheng ito, nais po tayong palalahanan ng ating Panginoong Diyos sa ating pagkilala sa Kanya na makaiwas tayo na maabuso ang Kanyang katangian o ang Kanyang pag-ibig at kabutihan. At sa mensaheng ito ay malaman natin kung ano talaga ang tunay na karakteristik ng Diyos o katangian niya. Kaya po, halaga po ng mensaheng ito na naisip parating po sa atin ng ating Panginoong Diyos upang makaiwas po tayo na maabuso yung tinatawag nating pag-ibig ng Diyos, di po ba? Kasi maraming mga taong hindi nababago because they abuse yung pong katangian ng Diyos sa buhay nila. Dahil lagi nilang pinangahawakan yung mga mabubuting katangian ng Diyos. Tunay nga pong wala pong pangit na katangian ng Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Ngunit, inihiwalay po ng iba yung katangian ng Diyos na dapat natin na kailangan natin na panghawakan din upang tayo ay mabago. Marami pong mga tao kasi sa panahon ito, ang patuloy lang pinangahawakan yung mabuting katangian ng Diyos o yung pinipili lang nila yung katangian ng Diyos. Kaya, hindi po sila nababago. Kaya po sa mensaheng ito, nais pong palalahanan tayo ng Diyos na huwag po natin nawang maabuso yung so-called na tinatawag nating pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan po kasi ang karamihang ginagamit ng maraming tao, yung God is love, God is merciful, nakakaunawa yung Diyos. Tunay po ang lahat ng yan ay totoong-totoo. Pero kapag ito po ay naabuso natin, mahihirapan po tayong mabago at hindi po natin magagawa yung tunay na kalooban ng Diyos at layunin niya sa buhay natin. Yun po yung katotohanan dyan. Bibigyan ko po kayong example. Maraming tao kapag kinukorek mo sila, especially yung mga taong ayaw talagang mabago, yung mga taong pinanghawakan yung kasinungalingan sa buhay nila, lagi nilang sinasabi, mahal tayo ng Diyos. Diba God is love? Diba God is merciful? Diba God mapangunawa ang Diyos, hindi niya tayo pababaya. Tamang-tama po lahat yun. But sometimes, nagiging na-abuse na po natin yung katangian ng Diyos na yan. Na isasantabi po yung ibang katangian ng Diyos na dapat nating panghawakan upang tayo naman ay mabago. Tandaan po natin, totoo po na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Totoo po ang Diyos ay walang hanggan ang pagmamahal niya sa sanlibutan. Kaya nga po, ibinigay niya ang ating Panginoong Hesus sa atin upang tayo ay maligtas sa kapahamakan. Maramdaman natin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-alay ng buhay ng kanyang bugtong niyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngunit maraming tao ang ginagawang o ina-abuse yung pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya hindi rin po sila nababago. Kaya po, sa oras pong ito, nais rin iparating sa atin ng Panginoong Diyos na meron po siyang katangian na dapat natin ding malaman. Ito pong mga katangian ng Panginoong Diyos na to, kapag po ito ay pinanghawakan natin, tayo po ay maiiwas na maabuso yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Tandaan po natin, God is love, God is merciful, God is understanding. Yan pong lahat ay katotohanan at wala pong duda. Pero wag po nating isasantabi din na God is truth and God is just. Ang Diyos ay katotohanan, ayaw niya po ng kasinungalingan. Ang Diyos ay makatarungan, kung anuman po ang ating ginawa, ay siya rin pong magiging kabayaran ng lahat ng bagay na ating matatamo. Kaya po, wag po nating pipiliin lang, wag po nating aabusuhin lang yung katangian ng Diyos na magpapalayo lalo tayo sa Kanya. Di ba? Maraming tao na ayaw mabago at gagamitin nila yung salitang God is love, God is merciful, naunawaan naman ako ng Diyos. Totoo po ang lahat ng yan. Ngunit
sa oras pong ito, nais po tayong i-wake up ni Lord sa katotohanan na ang ating Panginoong Diyos, siya po ay Diyos din ng katotohanan at ng katarungan. Tandaan po natin yan. Kapag anuman po ang nasusulat sa salita ng Diyos na pinagbabawal at ayaw ng Diyos, huwag po natin gagawin dahil po siya ay makatarungan. Kung anuman ang lalabagin natin sa lahat ng bagay na kanyang inuutos o pinapagawa, guarantee po tayo na lahat po na yon ay meron ding kaakibat na kaparusahan pagdating ng panahon. Kaya po, marami talagang mga tao ngayon na hirap mabago. Yun po ang katotohanan. Kapag shinare mo sila na about the truth, about the just God, sasabihin nila, hindi, mahal tayo ng Diyos, di ba? Linikha tayo ng Diyos mahal tayo ng Diyos Hindi niya tayo, totoo naman po yun. Pero, lagi pong ipapaalala ng ating Panginoong Diyos na siya ay Diyos ng katotohanan at Diyos ng katarungan. Yan po yung mga bagay na isinasantabi. O yan po yung mga katangian na isinasantabi ng maraming tao. Kaya maraming tao ang hindi po nababago. Maraming tao yung nag-i-stay na lang sila dun sa buhay nila na pa-cycle-cycle na lang po, paikot-ikot na lang po dahil ayaw nilang tanggapin yung katotohanan, ayaw nilang tanggapin yung katarungan. Kundi inaabuso lang nila yung pag-ibig ng Diyos, inaabuso lang nila yung ang Diyos ay makatarunga, ang Diyos ay mapangunawa, di po ba? Tandaan po natin, ang ating Panginoong Diyos, gusto niya po tayong mabago. Kaya nga po ibinigay niya ang kanyang bugtong niyang anak sa atin. Inalay niya ang sarili niyang anak upang patuloy po tayong maligtas. Sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus, malaman natin yung katotohanan. Kaya nga sa John 14:6, sabi po doon ng ating Panginoong Yesus na siya ang katotohanan, siya ang daan at ang buhay. Kaya po, sa mumunting mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos, naway makalaya po tayo at patuloy po nating maitama yung tunay na pagkakilala natin sa ating dakilang Diyos. Na ang ating dakilang Diyos ay tunay na mapagmahal, tunay na mapangunawa, pero wag po nating isasantabi na ang ating dakilang Diyos ay Diyos ng katotohanan at Diyos ng katarungan. Upang patuloy po tayong lubusang mabago. Kung anuman po ang katotohanan, yun po ang panghawakan natin. Dahil ang Diyos ay galit sa kasinungalingan. Maraming taong nadidisib doon sa kasinungalingan at maraming taong nadidisib at nag-aabuso doon sa katangian ng ating Panginoong Diyos na sa ang Diyos ng pag-ibig, Diyos na mapagpatawad, Diyos na mahabagin, Diyos na mapangunawa. Lahat pong yan ay totoong totoo. Pero mga minamahal kong kapatid sa oras na to, patuloy nyo rin panghawakan na ang Diyos ay katotohanan at ang Diyos ay makatarungan. Kaya po, patuloy ko po kayong ini-encourage na patuloy po tayong masabik o magkaroon ng desire. Manalangin po tayo na hingin po natin yung desire sa ating Panginoong Diyos na bigyan po tayo ng kasabikan at kahuhawan na makilala siya ng lubusan. Hindi lang po dun sa pamilyar na pagkakilala natin sa Kanya. Reading the words of God, yan po ang magbibigay sa inyo ng sapat na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang patuloy na magpapakilala sa atin kung gaano talaga yung katangian ng ating Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya po patuloy po na ini-encourage ko kayo na patuloy po tayong magbasa ng salita ng Diyos, makinig po sa kanyang mga salita, makinig po tayo sa mga taong ginagamit ng ating Panginoong Diyos na nagbabahagi po ng kanyang mga mensahe salita dahil dito po natin makikilala ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya po sa mumuting mensaheng ipinagkaloob po ng ating Panginoong Diyos sa oras na to, patuloy po na taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil patuloy niya tayong wini-wake up at patuloy po niya tayong pinapalalahanan upang hindi po maabuso ang pag-ibig ng Diyos at tayo ay mabago ng lubusan. Muli, binabalik ko po sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat at pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.